verse 13. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin niya muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama niya sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. In the English version it says, therefore encourage each other with these words. Let us pray. Panginoon, we are standing on holy ground because this ground will be the site of future resurrection. One day, Lord, this site, this ground will open, and your word promises the ground will give up the dead in Christ, and the dead in Christ shall be risen again. Lord, we are here standing on that hope that one day we will be with Nanay again. And so, Lord, we will comfort ourselves and we will give each other hope through these eternal words that you have promised. In Jesus' name we pray. May you be seated. Gusto kong tawagin si Jehu just to say something in behalf of the family. And then mamaya ay si John. Magpakalala ka siya. Si Jehu, panganay na, ako yung panganay na po ni Lola Edeng. I just wanted to say a few words. Well, when I first found out, a few minutes after, I called Tito John again. Sabi ko, I really wanted to say something on the funeral of Lola. Here it is. I've never heard her say that she was afraid of death. She talked about it because it was an inevitability. I have never heard her say na hindi siya ready, natakot siya, na hindi niya alam pupuntahan niya. She was a woman of faith, of strength, of beauty. And everything we are today is because of her. She gave it all for us. And in her last few years, she was very happy. She was able to live her life fully. And we were able to show her how much we love her. And I cannot be more thankful than I am now. Because some kids, they never meet their grandparents. They never get to know them. They are never given the chance to love their grandparents. But we were. We were given the chance to love her, to show her love, and to show her how much we love her. And this is the way of honoring her. A full and happy life. Not a sad one, but a full and happy life. Tawagin lang po namin si Tito Jojo to say a few things on behalf of the whole family. Thank you, Jehu. Mula po sa aking ama, sa aking mga kapatid, sa aming mga asawa, sa aming mga anak. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat na nakidalamhati at nakiramay sa pagpanaw ng aming ina. Salamat po at alam namin na hindi kami nag-iisa sa mga panahong ganito na napakahirap po para sa amin.
Pero malaki pong encouragement para sa amin, lalo na po sa aking ama, na makita ang mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid, mga tao nakikiramay. Salamat po, maraming salamat. Does anyone else want to speak? Thank you, sister. Marami pong salamat sa lahat. Although alam kong masaya na si nanay ngayon, kapag naisip ko na wala na akong matatawagan, wala na akong makakakwentuhan, ang lungkot-lungkot ko. Ang pinagpapasalamat ko lang sa Lord kasi alam kong masaya siya. Nakita niya yung mga anak niya na maayos na yung katayuan. Lagi ko nga siyang sinasabihan na yung plano namin na ibabalik po tayo. Dito na sama-sama tayo. Kaya nga sabi ko kung pwede lang pakiusapan si Lord. Sana kahit hanggang February lang. Gusto ko sana ma-experience niya yung kasal na pinaplano namin. Ang saya-saya niya nung binibiro ko siya regarding dun sa 50th anniversary nila ni tatay. Sabi ko, magse-celebrate tayo na kahit tayo lang po kasi bibihira yung nabibigyan ng pagkakataon na umabot sa ganyang years. Kaya hindi tayo pwedeng hindi mag-celebrate sa kabutihan ng Panginoon. Nung pong nalaman ko na wala na siya, masakit, malungkot. Sabi ko sa Lord, Lord, bakit po? Sana kahit konti pa. Doon ko na-experience na totoo pala yung habang buhay pa yung magulang ko. Pakita niyo na mahal niyo siya. Dapat ipadama natin na alam ko na alam niyo na mahal ko siya. Mahal ko siya. Yung mga anak ko naglakihan na nakita sa kanya yung pagmamahal ng isang lola. Hindi sinalita pa yung totoo yung sabi ni Jeho na napakapalad nila kasi lumaki silang may lolo at lola. Alam nila yung pagmamahal, yung yakap, yung galit, yung palo ng lolo at lola. And I know na yun ang magiging guide nila sa buhay nila. At si nanay, siya yung nagturo sa amin ng tamang way kay Lord. Nung nakakilala siya, totoo yung promise ng Lord na makakilala kayo buong sambahayan mo. Kaya meron kaming living hope na nandun siya, na hindi wishful thinking, na kasama niya yung Lord. At dahil doon, meron kaming kasiyahan, although masakit pa rin, pero merong hope na tinitingnan namin na nandun siya. Kaya kahit gaano kasakit, tatanggapin namin. Ang prayer ko lang na sana pag-pray nyo rin si tatay kasi it's not an easy road yung tatakin nyo, isa na siya. Wala na siyang partner, wala na mag-aasikaso sa kanya. Sama niyo po sa prayer sa tatay. Maraming salamat po sa lahat ng nakiramay sa amin. Anybody else would like to say? Ako po yung bunsong anak po ni mama ko. Gusto ko lang po masabi na si Lola po talagang malaki po ang papasalamat namin buong pamilya po. Kasi kung wala po siya, wala po si mama po, wala po si tito ko, wala po si tito ko.
wala po tayo dito ngayon na naiyak po para sa kanya. May nagsabi po na famous author po na nagsabi na when you were born, you were crying and everyone was smiling. Sabi ganun, live your life in order so that when you die, you're smiling and everyone's crying. And si Lola, ginawa niya yun to the fullest extent. Evidence yun sa pag-gather natin dito today. Gusto ko lang po i-share yung nag-breakdown po ako at nakita ko na lang po sarili ko po, inampas ko po yung sarili ko ng malakas. Repeatedly po. Dahil po nag-regret po ako na hindi ko po nasamahan si Lola sa Emily. Hindi ko po siya nasamahan sa day by day po. Nung kila Tito John po, hindi po masyado. At nung nasa Australia po sila, hindi ako may-spend ng money at time po sa kanila ni Lolo. Hindi po katulad ni Kuya Jay at ni Kuya Jay. From that poll, gusto ko lang po makuha niyo na cherish niyo po talaga yung mga loved ones niyo sa buhay po. Nanay po, tatay, kapatid po, tito, tita, lolo at lola po. Sabi niyo po sa lolo at lola kasi sila po, kung wala po sila ngayon, wala po kayong parents at wala po kayo dito ngayon. Alam ko po na wala pong regret si Lola kasi she lived a very full life po. Maski po wala na siya dito ngayon, alam ko po na nandun po siya kay Lord. Nasa throne, nakasama po siya sa throne ni Lord na nag-rejoice po. At tinitingnan po tayo dito ngayon. At maliban po na nagkakry tayo, nagsasmile po siya. Kasi po alam niya po na makakapiling niya po tayo in a time where counted on sa amin. Yun lang po. Anybody else? Yeah. Kaya? Pwede bang palapakan natin ang 74 years na ibinigay ng Lord? Salamat. Unang Korinto, chapter 15, verse 40. May mga katawang panlangit at mayroon din namang panlupa. Iba ang kariktang panlupa at iba naman ang kariktang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. Iba rin ang liwanag ng mga bituin. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit hindi mabubulok kailanman ang katawang muling ibubuhay ng Diyos. Walang kaya ng inilibing, subalit maganda at malakas ng muling buhayin. Inilibing ang katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon din namang katawang panlangit. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo ay katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Pakinggan nyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat. Ngunit lahat tayo ay babaguhin sa isang sandali. Sa isang kisap mata. Kasabay ng huling tunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay pang muli. Babaguhin tayong lahat. Sapagkat itong katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay, mapapalitan ng hindi mamamatay. Kapag napalitan na ang walang pagkabulok, ang nabubulok. At pag napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan.
ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. Mga kapatid, ilang saglit na lang ating ibababa ng katawan ni Nanay. 74 years na nakasama natin si Nanay. Kung ako ngang saglit ko lang siyang nakilala, saglit ko lang siyang nakausap, ako'y labis na nalulungkot. I can just feel and empathize for the whole family. But thank God that we have the Word of God that assures us death does not have the last say, ladies and gentlemen. Kung ang huling salita ay sa kamatayan, talo tayong lahat. But death does not have the last say. Sabi ng reading natin kanina, huwag tayong magluluksa ng katulad ng mga walang pag-asa. Yes, we grieve. Yes, we mourn, but we do not mourn like those who do not have hope. We have hope that though Nanay has died, one day she shall be risen again. She shall be raised again. And that's the hope that God wants all of us to have as well. Until that day of resurrection, we commit her body unto the Lord. Itong katawan na to na mabubulok, itong katawan na to na maagnas, itong katawan na to na just few weeks, few months after this, wala na ang kanyang flesh. Buto na lang ang matitira, yung buhok na lang. This body will be sown perishable, sabi sa Bible. But it will be raised one day imperishable. And we shall be with the Lord forever and ever. Comfort yourselves with this word. Amen? Amen. Let us all rise. May we ask the family to come? Panginoon, we pour this oil of anointing upon this casket. You said in your word that you anoint our heads with oil. Our cups will overflow. Surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives as we dwell in the house of the Lord. Lord, today we commit to you the body of your daughter, Mercedes Paula. From dust you are, to dust you shall return. Until the day of resurrection, we commit this body unto you, Father, as we thank you in our hearts for the 74 years that you have allowed us to enjoy our dear Nanay, our dear Lola, our dear friend. Yes, we heard, but we offer to you our pains, and we give you our worship, our honor, and all praises which you alone deserve. Nanay, paalam na po. Amen. Pangalan ni Jesus. You may now take your last look before we lower the body of Nanay. And put in the roses. Pwede yun. Temporary lang to. This is not my temporary separation, ha? Nanay, salamat po. Bunso, alam mo na yun, alam mo. Okay? Alam mo na yun.
po kayo na forever, always magpupuso dito po sa edukasyon ko, magpupusin ko. Yung iba bang gustong muling tumingin? Bago natin ibaba si nanay. Can we have isang direction lang po para dito po? Dito po ang pasok, tapos pala. Isang direction lang po. Leave some room po. Dito sila
na, John? Okay na tayo? Sarado na natin. Bye-bye. See you again. Bye! Thank you, Lord. Palapakan natin si Lord sa buhay ni nanay. Bye. God bless you po. See you, Lord. Nakay po. Mahal na mahal po lagi kayo. Nakay po. Doon na lang pag nakababa na lang. Request na aming ama. God bless you, Nay. Yung request ni tatay. May request lang yung aming ama. Opo. Uy, sabi ni Lolo. O, saan doon? Bunso, sarling si Rocco. Oh, hindi ka namin iuulo. Go to Tito. O, go to Daddy. Ay, si Daddy. Daddy, si Daddy. Ay, si Daddy. No. It's okay. Daddy's there. Oh, There you go. okay. That's okay. It's okay. Oh, sabi ni Lolo, itawid. Si Jehoy, tatawid. Ayun na po. Sige na ho. Sinanay talaga pala biro eh, no? Gusto itawid si Jehoy. Sorry, Je, ah. Sabi yan natin. Wala. Lisa. Wala. Alalayan mo kasi. Alalayan mo yan, kapatid mo. I-release mo na yung balloon, JR. I-release. Alalayan mo yung kapatid mo.
sir. Sa Addis pa kami. Yung ba ka lang naman eh. Kaya nagpalipad ako. Pumapag ako. Ako dati nagpalipad ako ng otong alad. Ayun, nandito ko lang. Pag wala, paano kung mag-snack ka? Wala na yun. Ha? A year ago. Paano kung sa ulap? Tapos paano kung